Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga senior citizens. Alam niyo po ba, hindi lang stress ang dahilan kung bakit kayo nagigising sa gabi. Gising kayo dahil may kulang na signal o hudyat ang inyong katawan. Isang hudyat na nagsasabi sa inyong katawan na oras na para magpahinga. Isang hudyat na tumutulong sa inyong utak na mag-relax at magsimulang gumawa ng melatonin. At nakakagulat, ang mga hudyat na iyon ay maaaring magmula sa isang saging, isang hiwa ng kiwi, o ilang piraso ng pinya na kinain sa tamang oras. Pagkatapos ng edad na 60, hindi na nakakagawa ang katawan ng sapat na melatonin tulad ng dati, at ang tulog na dati napakadali noong kabataan ay unti-unting nawawala sa tamang ritmo. Ngunit ayon sa mga siyentipiko mula sa University of the Philippines College of Medicine, mayroong isang grupo ng mga natural na prutas na naglalaman ng serotonin, melatonin, at tryptophan na makakatulong na muling simulan ang mekanismo ng pagtulog na matagal nang natutulog sa inyong utak. Sa video ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 5 prutas na nakaayos mula sa hindi gaanong epektibo hanggang sa pinaka-epektibo na maaaring makatulong sa inyong makatulog ng mas mabilis, manatiling tulog ng mas matagal, at magising na may tunay na panibagong lakas. At ang prutas sa numero 1 ay hindi lang tumutulong sa inyong makatulog, tinutulungan din nito ang inyong katawan na manatili sa malalim at walang patid na pamamahinga sa buong gabi. Kaya kung ang inyong katawan ay kulang sa mga hudyat na kailangan nito para muling makatulog, aling prutas ang pinakamagandang simulan ngayong gabi? Magsimula tayo sa numero 5. Ito ay maliit, pamilyar, ngunit naglalaman ng isa sa pinakamahalagang hudyat para sa pagtulog sa lahat. Ito ay ang ubas. Ang ubas, lalo na ang pula at itim na ubas, ay natural na naglalaman ng melatonin. Ito ang parehong hormone na inilalabas ng pineal gland sa inyong utak sa gabi para magbigay ng hudyat na oras na para magpahinga. Ang interesante po, ang melatonin sa ubas ay hindi matatagpuan sa matamis na laman nito. Ito ay pangunahing nakakonsentra sa balat na maraming tao ang hindi sinasadyang itinatapon kapag gumagawa ng juice o nagbe-blend. Kahit isang maliit na dakot lang ng sariwang ubas sa gabi ay makakatulong na dahan-dahang itaas ang antas ng melatonin sa inyong dugo. At hindi tulad ng mga sleeping pill na pinipilit ang katawan na magsara ng hindi natural, ang natural na melatonin mula sa pagkain ay parang isang marahang bulong sa utak. Dahan-dahan kayong dinadala nito sa pagtulog sa paraang nilayon ng kalikasan. Ngunit ang melatonin ay bahagi lamang ng kwento. Ang ubas ay naglalaman din ng isang espesyal na sangkap na tinatawag na resveratrol. Ito ay isang malakas na antioxidant na kayang tumawid sa blood-brain barrier at direktang kumilos sa mga selula ng utak. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa isang neurology journal, ang resveratrol ay tumutulong na pakalmahin ang neuroinflammation o pamamaga sa loob ng utak. Ito ay isa sa mga nakatagong dahilan ng pagkagambala sa pagtulog sa mga matatanda. Ang talamak na pamamaga sa utak ay karaniwang hindi nagdudulot ng matinding sakit, ngunit maaari nitong gawing mas mahirap mag-relax, mas madaling magising sa kalagitnaan ng gabi, at mas malamang na makaramdam ng pagod sa umaga. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga at paglaban sa oxidative stress,
Ang ubas ay hindi lang tumutulong sa inyong makatulog, kundi tumutulong din sa inyong manatili sa mas malalim at mas nakapagpapanumbalik na tulog. Isang karaniwang alalahanin ay kung ang pagkain ba ng ubas sa gabi ay magpapataas ng blood sugar. Ngunit ang magandang balita ay sa katamtamang dami, mga 10 hanggang 12 sariwang ubas, ito ay ganap na ligtas. Ang ubas ay may katamtaman hanggang mababang glycemic index at karamihan sa natural na asukal nito ay fructose, na mas mabagal matunaw kaysa sa glucose. Kapag kinain ng buo, lalo na kasama ang balat, ang pagsipsip ay mas mabagal at mas matatag kaysa sa juice. Maaari ninyong kainin ng direkta ang ubas mga 2 oras pagkatapos maghapunan. O kung sensitibo ang inyong tiyan, maaari kayong gumawa ng kalahating baso ng sariwang katas ng ubas na walang asukal kasama ang balat at inumin ito mga 45 minuto bago matulog. Subukang pumili ng mga organic na ubas kung maaari para maiwasan ang mga nalalabi mula sa pesticide. Dahil nasa balat ang karamihan sa mga kapaki-pakinabang na sangkap, hindi ninyo kailangan ng marami. 10 hanggang 12 maliliit na ubas lang ay sapat na para magpadala ng isang marahang hudyat sa inyong utak na oras na para magpahinga. At kung madalas ninyong natatagpuan ang inyong sarili, nagising sa 2:00 o 3:00 ng umaga nang walang dahilan, ang isang maliit na dakot ng ubas bawat gabi ay maaaring ang hudyat na hinihintay ng inyong katawan. Kung ang ubas ang marahang hudyat para magsimulang mag-relax, ang susunod na prutas ay mas higit pa roon. Hindi lang ito sumusuporta sa pagtulog, kundi tumutulong din na patahimikin ang mga banayad na paggagambala sa inyong katawan na maaaring humahadlang sa tunay na pahinga. Ang prutas na iyon ay ang strawberry. Ang mga strawberry ay matamis, nakakapresko, at madalas na iniuugnay sa tag-araw. Ngunit, ang kanilang tunay na halaga ay kung paano nila tinutulungan na itono ng maayos ang nervous system pagkatapos ng edad 60. At ang nagpapispesyal sa kanila ay hindi sila kumikilos sa utak na parang pampakalma. Sa halip, sumusunod sila sa ibang landas, ang landas ng mga stress hormone. Ayon sa maraming pag-aaral mula sa Universidad ng California, isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit nahihirapan matulog ang mga matatanda ay dahil ang kanilang antaas ng cortisol sa gabi ay hindi bumababa tulad ng nararapat. Ang cortisol ang hormone na nagpapanatili sa ating alerto at tumutulong sa atin na harapin ang stress sa araw. Ngunit kung mananatiling mataas ang cortisol pagkatapos ng 6:00 ng gabi, maaaring isipin ng katawan na hindi pa tapos ang araw na nagiging dahilan para maantala ang natural na produksyon ng melatonin. Ang mga strawberry ay isa sa mga prutas na maaaring makatulong na dahan-dahang pababain ang antas ng cortisol sa gabi dahil sa mataas nitong nilalaman na vitamin C at natural na polyphenols. Ang vitamin C ay hindi lamang mahalaga para sa kalusugan ng immune system. May papel din itong ginagampanan sa pag-regulate ng neuroendocrine system na tumutulong sa katawan na lumipat mula sa aktibong mode patungo sa resting state. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Psychopharmacology ay nagpakita na ang mga taong may sapat na vitamin C sa kanilang dieta sa gabi ay may mas mababang antas ng cortisol at mas madaling nakakatulog kaysa sa mga wala. Bilang karagdagan, ang mga strawberry ay mayaman sa anthocyanins, isang grupo ng malalakas na antioxidants na tumutulong na protektahan ang maliliit na daluyan
ng dugo na nagpapakain sa utak. Kapag bumubuti ang sirkulasyon sa utak, nagiging mas mahusay ang natural na proseso ng detoxification na nangyayari habang natutulog. Ito ay isang mahalagang bahagi ng malalim na pagtulog na tahimik na nawawala sa maraming matatanda. Isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa mga strawberry ay hindi sila mabigat sa tiyan. Ang isang serving na 4 hanggang 5 piraso lamang ay sapat na para palamigin ang katawan, tulungan ang panunaw, at lumikha ng isang nakaka-relax na pakiramdam pagkatapos ng hapunan. Maaari ninyo silang kainin ng buo, hiwain sa isang mangkok ng yogurt na walang asukal, o i-blend kasama ng flaxseed para sa isang magaan na smoothie bago matulog. Kung madalas kayong makaramdam ng tensyon sa isip, mababaw na paghinga, o natatagpuan ang inyong sarili na nagigising ng walang malinaw na dahilan bandang 2:00 ng umaga, maaaring subukan ang mga strawberry. Hindi dahil agad kayong makakatulog, kundi dahil tumutulong silang lumikha ng tamang kapaligiran sa inyong sistema para natural na muling kumonekta ang inyong katawan sa malalim na pahinga na dati nitong alam. Kung ang mga strawberry ay tumutulong na pakalmahin ang mga nakatagong reaksyon sa stress, ang susunod na prutas ay gumagana sa isang ganap na kakaibang sistema, isa na maraming tao ang hindi napapansin kapag iniisip ang tungkol sa pagtulog. Ito ang buong sistema ng kalamnan at ang mga neural impulses na dumadaloy sa inyong katawan. Ang saging po ang tulay sa pagitan ng inyong mga kalamnan at ng inyong pagtulog. Sa buong araw, ang inyong mga kalamnan ay patuloy na kumukontra at nagre-relax para mapanatiling tuwid ang inyong katawan, tulungan kayong gumalaw at labanan ang grabidad. Ngunit sa gabi, kung hindi maayos na nakapag-relax ang inyong mga kalamnan, nahihirapan ang katawan na pumasok sa estado ng pamamahinga. Ang mga pulikat, restless legs, o isang bahagyang paninikip sa mga binti ay mga senyales na ang inyong sistema ng kalamnan ay hindi pa handa para sa pagtulog. Ang saging ay isa sa iilang prutas na nagbibigay ng sapat na mga hilaw na materyales na kailangan ng inyong mga kalamnan para maayos na mag-relax sa pagtatapos ng araw. Nalaman sa isang pag-aaral mula sa Johns Hopkins School of Medicine na ang kombinasyon ng mga electrolyte at amino acid mula sa pagkain ay maaaring magbawas ng panganib ng banayad na pulikat sa gabi ng mahigit 40%, isang nakatagong sanhi ng paggising sa gabi na madalas hindi napapansin. Isa sa mga natatanging benepisyo ng saging ay ang kakayahan nitong patatagin ang neuromuscular signaling. Kapag kumain kayo ng saging, sinisipsip ng inyong katawan ang maliliit na sustansya na may direktang papel sa komunikasyon sa pagitan ng mga selula ng utak at mga hibla ng kalamnan. Nakakatulong ito na i-regulate ang bilis ng tibok ng inyong puso, pakinisin ang inyong paghinga, at dalhin sa balanse ang mga panloob na mikroreaksyon. At ang panloob na balanseng iyon ang pundasyon na kailangan ng inyong katawan para natural na bumalik ang tulog. Isa pang benepisyo ng saging ay nakakatulong itong punan ang laman ng tiyan nang hindi pinapagod masyado ang sistema ng panunaw. Kung masyadong maaga o magaan ang inyong hapunan, ang isang kumakalam na sikmura bandang 9:00 ng gabi ay maaaring magpadala ng mga senyales ng pagkabalisa sa utak na lumilikha ng isang malabong pakiramdam ng hindi mapakali. Kalahati ng saging sa sandaling ito ay parang isang marahang pagpapakalma, sapat lang para hayaang tumahimik
ang inyong sistema ng panunaw at maghanda para sa pahinga. Maaari kayong kumain ng saging ng direkta mga 2 oras pagkatapos maghapunan. O kung mas gusto ninyo ng mainit, hiwain ito sa 1 tasa ng bahagyang pinainit na gatas. Para sa mga sumusunod sa isang plant-based diet, ang dinurog na saging na hinaluan ng oats o chia seeds ay gumagawa ng isang maliit at makinis na puding na madaling matunaw at nakakakalma bago matulog. Ang pinakamahalaga ay huwag kumain ng sobra. 1 kapat hanggang kalahati lamang ng saging sa tamang oras ay sapat na para magpadala ng isang malinaw na hudyat ng kaligtasan sa inyong utak at mga kalamnan. Kung madalas ninyong nararamdaman ang pangangailangang igalaw ang inyong mga braso at binti o nakakaranas ng maliliit na paggalaw kapag nakahiga, ang saging ay maaaring ang solusyon na matagal nyo nang hinahanap. Ngayong napakalman na ang inyong katawan, sa panlabas gamit ang ubas, sa panloob gamit ang mga strawberry, at sa kalamnan gamit ang saging, ang susunod na prutas ay mas malalim pa. Nakakatulong itong i-reset ang inyong panloob na ritmo, ang natural na biological clock na namamahala sa inyong buong siklo ng liwanag, dilim, pahinga, at pag-aayos. At nakakagulat, ang prutas na ito ay madalas na hindi napapansin dahil lang sa bahagyang maasim nitong lasa. Ito po ang pinya. Ang pinya ay isa sa iilang prutas na naglalaman ng lahat ng 3 pangunahing neurocompound na direktang nauugnay sa pagtulog. Ngunit, ang tunay na nagpapaespesyal sa pinya ay hindi kung gaano karami ang mga sangkap na ito. Ito ay ang timing ng paglabas nito. Natuklasan sa isang pag-aaral mula sa Pacific Institute of Chronobiology na ang pagkain ng pinya sa pagitan ng 8:00 at 9:00 ng gabi ay halos nagdoble ng antas ng melatonin sa dugo sa loob ng 2 oras. Nakatulong ito sa katawan na dahan-dahang pumasok sa isang estado bago matulog ng mas natural at tuloy-tuloy. Ang natatangi sa paglabas na ito ay hindi ito nangyayari ng sabay-sabay tulad ng sa mga sleeping pill. Nagaganap ito ng paunti-unti na ginagaya kung paano natural na gumagawa ng melatonin ang inyong utak. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga kumakain ng pinya sa gabi ay hindi biglaang nakakaramdam ng antok. Sa halip, unti-unti silang lumilipat mula sa pagiging alerto patungo sa pagre-relax at pagkatapos ay sa malalim na pagtulog ng walang pagkahilo o pagod sa susunod na umaga. Hindi lang sa utak, nakaka-impluwensya ang pinya. Gumagana rin ito sa sistema ng panunaw na direktang konektado sa nervous system sa pamamagitan ng vagus nerve. Ang pinya ay naglalaman ng isang enzyme na tinatawag na bromelain na pinag-aralan para sa kakayahan nitong bawasan ang banayad na pamamaga sa lining ng bituka at tumulong na i-regulate ang gut-to-brain signaling. Para sa mga senior na ang panunaw ay may posibilidad na bumagal, ang banayad na pagkilos ng bromelain ay makakatulong na maibsan ang pamamaga ng tiyan at bigat ng pakiramdam. Mga maliliit na bagay na tahimik na nakakagambala sa isang magandang pahinga sa gabi. Nakakatulong din ang pinya na i-reset ang orasan ng inyong katawan sa pamamagitan ng epekto nito sa panloob na light signaling. Kapag kinain sa gabi, nagpapadala ang pinya ng mensahe sa katawan na papatapos na ang araw at nagsimula na ang gabi. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga taong higit sa 80 na maaaring hindi nagaanong nararamdaman ang natural na paglipat mula sa araw patungo sa gabi, lalo na kung hindi sila nakakakuha ng sapat
na natural na sikat ng araw o ginugugol ang kanilang mga gabi na napapalibutan ng artipisyal na ilaw. Maaari kayong kumain ng isang maliit na hiwa ng sariwang pinya mga 2 oras pagkatapos ng hapunan. Kung ang hilaw na pinya ay medyo matapang sa inyong dila, maaari ninyo itong bahagyang pakuluan o i-blend kasama ng kaunting gatas ng halaman na walang asukal para mapalambot ang enzyme. Hindi inirerekomenda ang dilatang pinya dahil ang mga idinagdag na asukal at preservatives ay maaaring mawalan ng bisa sa mga natural na epekto nitong sumusuporta sa pagtulog. Isang maliit na hiwa lamang sa tamang oras at magsisimulang mapansin ng inyong katawan ang pagbabago. Dahan-dahan, hindi pilit. Dahil minsan, ang isang mahimbing na gabi ay hindi nagmumula sa isang malaking bagay. Nagmumula ito sa isang piraso ng pinya na kinain sa tamang sandali. Kung ang mga naunang prutas ay nakatulong na ihanda ang inyong katawan para sa mas madaling pagtulog mula sa pagbalanse ng mga hormone at pag-relax ng mga kalamnan hanggang sa pag-reset ng inyong biological rhythm, ang huling prutas sa listahang ito ay higit pa sa paghahanda. Diretso itong tumutugon sa ugat ng muling pagbuo ng kalidad ng inyong tulog mula sa loob. Walang tagapamagitan, walang dagdag na kondisyon. Ang prutas na iyon ay ang kiwi. Hindi tulad ng ibang prutas na sinusuportahan lamang ng teorya, ang kiwi ay isa sa mga bihirang pagkain na nasubok na sa klinikal na pag-aaral para sa direktang epekto nito sa pagtulog sa mga matatanda. At ang mga resulta ay hindi lamang nakapagpapatibay ng loob, kundi nag-aalok ng tunay na pag-asa para sa mga naghahanap ng isang banayad at natural na solusyon sa halip na umasa sa mga tableta. Nangunguna ang kiwi sa listahan, hindi lang dahil tinutulungan kayong makatulog. Gumagana ito sa lahat ng 3 pangunahing yugto ng pagtulog. Ang paunang yugto, malalim na pagtulog, at ang yugto ng paggaling. Napansin ng mga siyentipiko na hindi kaagad kayo inaantok sa kiwi, ngunit kapag nakatulog na kayo, mas maliit ang posibilidad na magulantang at magising, mas maliit ang posibilidad na magkaroon ng matitinding panaginip, at mas malaki ang posibilidad na magising na may kapansin-pansing panibagong lakas. Isa sa mga pangunahing mekanismo ng kiwi ay ang kakayahan nitong suportahan ang matatag na aktibidad sa hypothalamus. Ito ang bahagi ng utak na kumokontrol sa temperatura ng katawan, bilis ng tibok ng puso, at mga senyalis na nagsasabi kung kailan matutulog o gigising. Hindi lubos na pinapabagal ng kiwi ang tibok ng inyong puso. Sa halip, tinutulungan nitong pakinisin ang mga biglaang pagbabago sa biyolohiya, ang mga mismong bagay na gumigising sa mga tao sa kalagitnaan ng gabi nang walang malinaw na dahilan. Ang kiwi ay mayaman din sa folate at carotenoids, 2 sustansya na madalas na kulang sa mga matatanda dahil sa mahinang pagsipsip. Kapag kulang sa folate ang katawan, bumabagal ang produksyon ng mga neurotransmitter tulad ng GABA at dopamine. Maaari itong mag-iwan sa inyo sa isang lumulutang na estado, hindi lubos na gising, ngunit hindi rin gaanong mahimbing ang tulog. Ang regular na pagdaragdag ng kiwi sa inyong gawain sa gabi ay maaaring mapabuti ang neurotransmission, patatagin ang inyong kalooban, at dahan-dahang gabayan ang inyong katawan pabalik sa natural nitong ritmo ng pahinga. Ang isa pang dahilan kung bakit kilala ang kiwi bilang isang gintong prutas para sa pagtulog ay ang mataas na tolerability nito. Kahit na ang mga matatanda na may sensitibong panunaw
panayad na problema sa asido, o marupok na tiyan ay madalas na makakakain ng kiwi ng walang discomfort o pamamaga ng tiyan. Maaari ninyo itong kainin ng buo pagkatapos balatan o hiwain sa ilang kutsara ng oats, kaunting yogurt na walang asukal, o isang kurot ng chia seeds. Ang perpektong oras ay mga 1 oras bago matulog. Hindi ninyo kailangan ng marami. Isang kiwi lamang kung kayo ay may magaan na pangangatawan, o hanggang 2 kung kailangan ninyo ng mas maraming suporta. Ang mga resulta ay hindi darating sa unang gabi, ngunit kung magiging tuloy-tuloy kayo sa loob ng ilang linggo, maaaring magsimulang maalala ng inyong katawan kung ano ang pakiramdam ng malalim na tulog bago ito nagambala ng edad, stress, o kawalan ng balanse. At minsan, isang maliit na kiwi lang bawat gabi ay maaaring makatulong sa inyong bumalik sa isang buo at walang patid na tulog nang hindi nangangailangan ng kahit isang tableta. 5 prutas. Bawat isa ay may dalang iba't ibang hudyat. Ang isa ay nagsasabi sa utak na oras na para magpahinga. Ang isa ay nagpapakalma sa nervous system. Ang isa ay nagpapaginhawa sa mga kalamnan. Ang isa ay nagre-reset ng panloob na orasan. At ang isa ay tumutulong sa inyo na hindi lang makatulog, kundi manatiling tulog, matulog ng malalim, at magising na may tunay na panibagong lakas. Hindi ninyo kailangang subukan lahat ng 5 ngayong gabi. Pumili lang po ng isa. Isang hiwa ng pinya, isang kapat ng saging, isang kiwi, o ilang piraso lang ng ubas. Walang komplikadong kombinasyon. Walang malalaking pagbabago. Isang maliit na hakbang lamang sa tamang oras, at dahan-dahang maaalala ng inyong katawan kung paano ito dati natutulog ng natural ng walang gamot. Ang mahalagang aral po dito ay ang pagbabalik sa mahimbing na tulog ay hindi nangangailangan ng malaki at biglaang pagbabago. Minsan, ito ay nagsisimula sa isang maliit, simple, at natural na hakbang na ginagawa natin para sa ating sarili. Kaya, ngayong gabi, anong prutas po ang pipiliin ninyo? Ibahagi ang inyong sagot sa mga komento sa ibaba dahil ang inyong karanasan ay maaaring makatulong sa iba na mahanap ang tulog na matagal na nilang hinahanap. At kung nakatulong sa inyo ang paliwanag na ito na mas maunawaan ang inyong katawan, huwag po kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell. Marami pa po akong mga darating na gabay na para sa mga nais mamuhay ng maayos, matulog ng mahimbing, at gumaling ng natural. At kung maaari po, pakishare din ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din nito.